ang Senado at ang controversial na pinag-uusapan ngayon, hanggang ngayon mga kaupak, ito yung joke sa isang concert ni Vice Ganda dyan sa Araneta. Alam nyo mga kaupak, talagang grabe ang mga DDS. Nasaktan sila sa mga pangyayari na gawain din naman nila. Kasi mga kaupak, yung ginawa ni Vice Ganda na pag-joke, yan ay ginamit lang niya, inulit lang niya ang mga joke ni Pangulong Duterte dati na. Although yung kay Pangulong Duterte, hindi joke yun. Pero eventually, naging joke na lang yun dahil sa mga pagtatanong sa kanya kung ano ang nangyari. Sa mga promise niya, siya nung siya ay tatakbo bilang Pangulo. At saka hindi pa yun makaupak ha, pati si Margoleta. Si Margoleta pumalag dahil nga sa isang pagjo-joke ni Vice Ganda sa kanyang concert na kung saan tawan-tawa si dating Senador Grispo na sinabihan ito ni... Actually, maliit lang naman, ano? Maliit na bagay yun. Pero ito si Margoleta, sadya ata malabnaw din mag-isip. Pinatulan niya na kung ikaw ba ay tawan-tawa, kung ikaw kaya ay tumingin sa mukha ni Margoleta, matatawa ka kaya. Alam niyo mga kaupak, grabe ngayon ang nangyayari ng politika. Actually, napakalayo pa ng politika. 2 years ago pa. Pero, akala mo ang init dahil nga sa naging ugat yung Bongbong Marcos at saka Vice President Sara Duterte na kung saan ay sa unang isang taon lang sila nagkasundo ng mga sumusunod na taon na kung nag-away na ang dating magkakampi. Mga kaupak, ang ibig ko sabihin, nako, sino kaya ang magiging pambato ni Marcos? Sino kaya? Pero alam na natin ano ang pambato ni Pangulong ng mga Duterte. Si Vice President Sara Duterte. Alam niyo mga kaupak, ang pinaka-controversial ngayon dahil ang daming nangyayari. Una, yung impeachment na kung saan mali ang naging desisyon, sabi ng mga dating huwis, dating justice ng Supreme Court, na mali daw ang naging desisyon, mali ang pag-intindi ng batas ng mga Supreme Court justice. Pero alam nyo mga kaupa, kung talagang wala tayong magagawa dahil Supreme Court sa batas, sila yung final arbiter sa pinag-uusapang legal. Pero hindi lahat na legal. Ang impeachment ay hindi nila saklaw. Kaya nga nagtataka ako. Para na akong yung talagang ako nagtataka rin. Sa batas, nakalagay doon, ang may exclusive power ng impeachment ang Senado. Pero ano nangyari? Sapos ngayon, mga kaupak, ang nakakasama, kasi lahat pala, isa lang. Ang karamihan pala doon, puro appointees ni Pangulong Duterte, yung mga Supreme Court Justice. Diba? Nakakapagduda. Kaya ngayon mga kaupak, isa, dalawa, tatlo, ang nag-file na ng motion for reconsideration bukod sa pinail ng Kongreso. Nabalik rin ang unang naging desisyon ng impeachment na Sara na kung saan ngayon mga kaupak, ang Senado pinagbibintangan din ng mga makadidiis. Kasi pinayagan nila, kulang na lang i-dismiss nila. Pero may mga kumontra. Ngayon mga kaupak, yan ang 1-2 na talaga naman pinag-uusapan ngayon. At ang pangatlo mga kaupak, itong pagjo-joke ni Vice Ganda sa kanyang concert na kung saan ang mga dating birada ni Pangulong Duterte nung siya pa ay kakandidato bilang Pangulo, inulit. Pero yun nga lang mga kaupak, ginawang joke. Pero syempre ang daming nasaktan. Kasi nga, nadudulo na nga daw si Pangulong Duterte sa kalagayan ngayon na kung saan nakakulong na, nagagawa pa yung parang ibuli. Alam niyo mga kapak, talagang ang mga DDS talagang grabe sa social media, pinagpapasapasahan nila yung mga
mga criticize na hindi naman para kay Vice Ganda. Kumbaga, gumagawa sila ng kung ano-anong kwento, troll, para lang labanan yung joke ni Vice Ganda. Pero syempre, si Vice Ganda, mga kaupak, para ako sabihin sa inyo, sanay na yan sa ganyan. Kahit ano pang gawin ninyong bus dyan, mas malalim ang pinagdaanan niyan dahil siya ay galing sa hirap, siya ay talagang nagsikap kung ano man yung kanyang narating, no? Kung ano man yung kanyang nasaan siya. Hindi siya yung yung katulad ng mga politiko nga naging yumaman dahil sa corruption. Di ba? Siya talagang nagsikap, siya nagtaguyod talaga siya para marating niya kung ano yung tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Ngayon, maupak, kung akalain mo itong mga DDS na to, kung akala nila, pati ang McDonald shout out sa McDonald na nadamay kasi nga si Vice Ganda ay isa sa mga endorser ng McDonald at saka yung Tocino. Alam niyo mga kaupak, sabi nga ng mga DDS, ano na daw nila, yung tinatawag na wag nang ibo-boycott ang McDonald. Pero syempre wala silang purchase power dahil karamihan sa kumakain sa McDonald, mga kaupak, hindi naman sa pagmamayabang. Yan yung may mga tinatawag nila class A, class B, yung kumbaga nakakaangat sa buhay. Kasi kung ordinary kang empleyado, hindi ka pwede kumain dahil sa McDonald, ang presyuhan dyan, parang pangkalahating araw mo na sahod. Di ba? So, dahil ganyan kaliit ang sahod sa atin, ang salary, hindi natin afford. Pero sorry, ako naman kahit paano afford ko naman. Pero sabi ng mga kakamping, kumakampi kay Vice Ganda, wag nga kayong dyan, loko-loko, dahil hindi nyo naman kaya. Mag-boycott kayo dahil wala naman kayong kakayahan. McDonald, talaga naman wala kayong pambili. Kaya lalong nagalit yung mga DDS. Kasi sabi nila, ang kaya nyo lang daw daily. So, pero ngayon, syempre, iba talaga yung nagagawa ng troll. Ako, nagtataka talaga ako. Sino kaya nagpapasahod ng mga yan, Kasi, makita mo sa iba't ibang social media, nadudoon yung mga pagdepensa. Kasi, hindi mo ididepensa ang isang tao na halos kumbaga, ubusin mo na yung oras, halos ilaan mo na, kulang na, makipagpatayan ka. Tapos wala ka namang mapapala, di ba? May pamilya ka, may ginaano ka. Tapos ito pa mga kaupak, itong mga DDS na to, nanggigigil din ako sa inyo Alam ng mali, minamali pa. Nagpapakalat ng, meron daw po si Ann Cortez na criticize, kumalat sa iba't ibang vlogger. Kunwari yung ibang DDS vlogger, hindi nila alam. Kunwari, bakit hindi namin alam yan? Pero, iisa yung nila, yung parang, kumbaga sa dinadaluyang tubig, iisang tubo yung pinagkukunan nila. Pero syempre, kung ikaw matalino ka, alam mo yung mga post nila. Kumbaga, basa mo na kaagad. Gumawa pa sila ng mga generated yung AI na kung saan si Vice Ganda, kung anong ginawa nila, kumbaga, criticize nila. Pati ngayon, mga kaupak, hindi umubra yung kasi ang mga kakamping at mga BBM, di ba? Mga panuri din, hindi umubra yung post ni Ann Cortez. Meron sila naman kay Julian Santos, yung isang sa teleserye, ginawa nila ng kwento. Tapos ngayon naman yung lumang issue kay Rostom Padilla. Pero grabe, paano kaya nakikipag-bakbakan ka nang wala kang, alam mo na, it's something wrong because everybody need money, of course. Pero, hindi ako naniniwala na wala sa kanila nagmamaniubran mga ganyan. Kasi kung titingnan mo yung mga pagsangga sa mga comment section, iisa ang sinasabi nila. Yung mga vlogger, iisa. Basta maka-DDS, iisa yung nila. Kumbaga sa tali, iisa yung pinaguhugutan nila. Alam mo kaya mga kaupak, tama naman, alam mo sabi ni Vice Ganda, kahit kayo mag-criticize sa akin, kasi hindi na daw siya naapektuhan sa ganyan, totoo. Kasi hindi nyo alam kung anong pinagdaanan ni Vice Ganda. Kumbaga ako mahirap, baka mas mahirap pa siya. Dahil sa kanyang pagsisikap, narating niya ang tugatog ng tagumpay. Pero mga kaupak, alam nyo, yung mga DDS,
Siguro hindi natin alam, baka sila binabayaran or nagpapagamit. Kasi magtataka ka naman ang ipag-away. Tapos kung chichik mo yung mga kailang mga social media account, nagpakalak. Walang mga profile, no? Nagpakalak lahat. Pero kung makipagbakbakan sa social media, todo. Ngayon mga kaupak, ang ano kasi dyan, ang aral, gumawa ka ng mabuti. Kasi itong mga DDS, at alam mo ang punto ganito itong mga DDS na to, ang galing-galing mang asar, ang galing-galing mambole. Pero kapag sila ang inasar mo, kung iyak talaga, kung sa iyak, talagang grabe sila, no? Kung sila inasar mo. Pero sila ang number 1 ang aasar. Mga makabibiim daw, ang mga kakamping daw, mga bastos. Sino ba ang unang ng bastos, di ba? Ang mga camping daw, binabastos daw ang mga Duterte. Hindi sila nabastos. Ang sinabi ni Vice Ganda, yun ay sinabi rin ni Pangulong Duterte. Mabuti nga si Vice Ganda, ganyan lang ang sinasabi. No? Kung ako yun, ako nakasatuyuan ni Vice Ganda, nako, sinasabi sa inyo. Kasi mga kaupak, alam nyo, ang dami-dami kumakalat sa social media ngayon na sinasabi ito si Vice Ganda, kung ano ang ginawa mo, babalik din sa'yo. Tama. Kaya nga bumalik kay Duterte. Yun, walang nakakapalag dyan. Pag yan ang inambuli, si Leni Robredo, si Laila de Lima, si Drilon, si Jokno, si Gordon, ay naku mga kaupak, grabe yan si Pangulong Duterte. Pero ang ginawa ng mga DDS, di ba? Nagsisigawan, nagpapalakpakan, di ba? Tapos ngayon, yung amo ninyo, ibinalik ni Vice Ganda ang mga sinabi niya dati. Actually, yung sinabi ni Vice Ganda, inulit lang. Hindi naman niya talaga yung wala naman talaga. Actually, kung tutusin, wala naman siya sinabi doon Ang sinabi lang niya doon, kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte. Ngayon, sampal sa kanila yan, di ba? Na ganyan ang sitwasyon. Kaya mga kaupak, ang aral, huwag tayo gumawa ng masama sa kapwa natin. Kasi ang buhay parang gulong. Minsan sa ilalim, minsan tayo na sa ibabaw. Kaya, yung mga Duterte nasa ilalim ngayon, nagpapaawa. Kung ano ang ginawa ni Pangulong Duterte noon, parang ibinalik lang sa kanya. Di ba? Tulad ng ikinulong si Laila de Lima na sabi ng korte, gawa-gawa ang mga ebidensya, fabricated o ano nangyari. Ngayon, sino ang nakakulong? Katulad ng ABS-CBN. Pinasara ng kasalukuyang hindi ito kasalukuyan ni Pangulong Duterte. So, ang SMNI na kung saan best friend niya ang may-ari, tinanggalan din ng franchise. Di ko napapansin mga kaupak. Ang masakit kasi ang umusig mismo sa mga Duterte, hindi ang hindi ang kakamping. Ang umusig mismo ang sinuportahan nila. Naglalag na ako. Diba? Kaya mga kaupak, naku, kung mga nagkalat sa social media na sinasabi nyo na masama, matanda na, kung ano yung ginawa ni Pangulong Duterte, balikan nyo. Higit pa dyan. Lahat na tao doon na hindi niya kursunada, mumurahin niya. Si Drilon, ay namamaga mo daw ang mukha. Si mag-ano daw ng payong kasi tumatalsik ang laway. Si Gordon, si Jokno, si Chef Jokno para daw rabbit. Si Leni Robredo, abogada pero gaga. Diba? Ang daming ganyan. Si Laila de Lima, ginawa nila ng mga fabricated, ng mga nude photo na nagkalat sa ibang social media. Diba? Para magmukhang masama. Ngayon, mga kaupak, ibinalik din sa kanila. Kaya, mga DDS, mag-isip din kayo. Hindi ko inaalis sa inyo yung paghanga nyo sa mga Duterte. Pero, isipin nyo lagi kung ano yung ginawa ni Duterte nung nakaraan. Diba? Para matuto tayo. Kasi, ibubuto natin si Sara. Pagkadating ng eleksyon, magkagantihan lang. So, hindi na uunlad ang ating bayan. Sa halip na, ang bayan ng paglingkuran, ang inaatupag ng mga politiko, ang kalaban sa politika. So, mga